Sinabihan tayo na maging mabait at unahin ang pangangailangan ng iba bago ang ating sarili. Ngunit may nagsabi ba sa atin na ang labis na kabaitan at pagmamalasakit ay maaaring mapanganib? Nabubuhay tayo sa isang mundong hindi lagi tayong nakatatanggap ng katumbas ng ating ibinibigay. Isang mundong puno ng mga taong nagbibigay ng buong buo hanggang sa maubusan sila, hindi lamang sa pera, kundi pati na rin sa emosyon. Maaari bang ang pagiging masyadong mabait ay maglagay sa atin sa panganib? Mabibigla ka sa mga masamang bagay na maaaring mangyari sa iyo kapag ikaw ay mabait. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang 8 masamang bagay na maaaring mangyari sa iyo kung ikaw ay masyadong mabait. At ipapakita ko rin sa iyo ang 4 na matibay na paraan upang maiwasan na samantalahin ka ng iba. Simulan na natin sa bilang 1. 1. Magtatago ka ng napakataas na pag-asa sa mga tao. Sinabi ng mga Stoic na dapat nating tanggapin ang mga bagay ayon sa kung paano sila talaga at hindi umasa sa mga kilos ng iba para maging masaya. Ang pagbibigay ng walang labis na inaasahan ay nagpoprotekta sa atin mula sa kabiguan at tumutulong sa atin na magsanay ng emosyonal na pagkawalay na nagbibigay sa atin ng mas mapayapang isipan. Kahit hindi natin namamalayan, mahirap para sa atin na maging ganap na walang sariling interes kapag nagbibigay tayo. Kapag ibinibigay natin ang lahat ng mayroon tayo, inaasahan natin na gagawin din ito ng lahat ng iba, lalo na kapag tayo na ang nangangailangan ng tulong. Ngunit naisanay mo na ang mga tao sa pagkakaroon ng lahat na ginagawa para sa kanila, kaya itinuturing nila itong natural, na kaya mong hawakan ang lahat ng bagay sa kanilang buhay pati na ang sa iyo. Sa katotohanan, ang iyong pag-asa ng kapalit ay hindi matutupad, at mananatili kang may masamang pakiramdam, pagod, galit, at malungkot. Ngunit kung titingnan natin ito ng may layunin, hindi ka nila binibigo. Ginagawa lang nila ang dapat mong gawin, ang alagaan ang kanilang sariling mga responsibilidad. 2. Inaasahan ng mga tao na lagi kang magbibigay. Sinasabi ng mga Stoic na ang tunay na halaga ay nagmumula sa pagkilos ng may kabutihan at katwiran, hindi sa simpleng pagsunod sa gusto ng iba. Ang pagbibigay ng may katamtaman ay nagpapanatili sa atin sa kontrol ng ating mga kilos at nagpoprotekta sa atin mula sa mga ugaling nakapipinsala sa ating kalusugang pangkaisipan. Narinig mo na sa buong buhay mo na ang mga tao ay mga nilalang ng ugali, at ito ay totoong totoo. Ang mga tao ay nagtutugma sa mga pattern, sa paraan ng pamumuhay, at sa kaayusan ng mga bagay sa kanilang paligid. Kung lagi kang nagbibigay, ang mga taong iyong tinutulungan ay inaasahan kang magbigay sa kanila sa lahat ng oras. Iginagabay mo sila sa kanilang comfort zone at hindi na nila kailangang tumanggap ng marami sa kanilang mga responsibilidad dahil nandoon ka para gawin ito para sa kanila. Kung hindi mo pinahahalagahan ang iyong sarili, malamang walang titingin sa iyong mga mata at sasabihing pag-isipan mo ang iyong sarili. 3. Hindi isinasaalang-alang ang iyong mga layunin. Sinasabi ng mga Stoic na mahalaga ang mamuhay ayon sa katwiran at kabutihan, magtakda ng mga hangganan at unahin ang ating sariling mga responsibilidad. Kung nais nating mapanatili ang balanse at hindi isuko ang ating pagkakakilanlan at kagalingan para sa iba. Kung lagi mong inuuna ang pangangailangan ng lahat bago ang iyong sarili, maaari kang tumakas mula sa isang bagay sa loob mo na masakit at nakakatakot. Paano ka mararamdaman kapag nagpalipas ng katapusan ng linggo ng mag-isa o umuwi araw-araw nang walang sumasalubong sa iyo? Kung ginagawa mo ang napakaraming bagay upang makatakas mula sa iyong sarili, ang dagok ay magiging 2 beses na mas mabigat. Dahil sa isang banda, kailangan mong harapin ang iyong sarili sa kalaunan, at sa kabilang banda, lalala ang iyong masamang pakiramdam habang patuloy mong inuuna ang pangangailangan ng iba. Ang pag-aalaga sa sarili ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagiging malusog. Bago mo matulungan ang iba na maramdamang mas maganda, kailangan mong tiyakin na ikaw ay masaya, pinaalagaan, at maayos na inaalagaan. Huwag kailanman mag-alok ng tsokolate sa iba nang hindi mo muna tunay na natamasa ang isa para sa iyong sarili. 4. Ituturing kang mahina ng mga tao at tratuhin ka ng ganoon. Itinuturo ng Stoicism na palakasin ang sarili at kontrolin ang ating mga aksyon sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga hangganan at pagsasanay ng disiplina sa sarili. Sa pamamagitan nito, ipinakikita natin sa iba ang ating dedikasyon sa ating mga responsibilidad at mga prinsipyo,
at kinukuha natin ang kanilang respeto sa halip na makita bilang mahina. Kung labis mong tinutulungan ang iba ng masyadong matagal, maaari kang makita bilang dalubhasa sa larangan kung saan ka nagtatrabaho kasama ang mga tao. Ngunit kung hindi ka nagtatakda ng mga hangganan, makikita ka ng mga tao bilang mahina, tulad ng empleyado na hindi kayang tumanggi sa kanyang boss, kaya pupunta sila sa iyo upang iwanan ang kanilang mga responsibilidad dahil alam nilang hindi ka tatanggi. Sa kabaligtaran, sa sandaling gagamitin mo ang mahiwagang salitang ito, magsisimula silang maramdaman ang isang bagay para sa iyo na hindi nila inakala, respeto. 5. Magkakaroon ka ng maraming taong pumupunta sa iyo para lang sa kanilang pangangailangan. Itinuturo ng Stoicism kung gaano kahalaga ang pagiging matalino at marunong. Sa pamamagitan ng pagpili kung sino ang tutulungan ng may disiplina at pananaw, maaari tayong makilala ang pagkakaiba ng tunay na mga tao mula sa mga gustong samantalahin tayo upang hindi natin masayang ang ating oras o lakas. Ang mga taong akala mong mabuting kaibigan ay biglang gustong makisamahan ka lamang kapag kailangan nila ng isang bagay. Kung iisipin mo ito ng lohikal, hindi ito gaanong hindi ka panipaniwala dahil karamihan sa mga tao ay hindi iniimbitahan ang kanilang mga empleyado o katrabaho para uminom ng kape, lalong hindi ng beer. Nauunawaan ito, ngunit hindi ito nangangahulugang tama ito. Kaya kailangan mong matutunan kung paano haharapin ito. 6. Makakaakit ka lamang ng mga taong gustong kumuha, hindi ng mga gustong magbigay. Sa pamamagitan ng matiyagang paghuhusga, maaari tayong bumuo ng mga relasyong tunay at kapakipakinabang para sa magkabilang panig. Ang mga tao ay pumapasok sa ating buhay dahil nagtutugma ang kanilang mga enerhiya sa atin. Kung mababa ang ating vibrasyon, nakakaakit tayo ng mga negatibo, nalulungkot, at gustong makapinsala sa atin. Kung mataas ang ating vibrasyon, nakakaakit tayo ng mga puno ng mabuting enerhiya, kabaitan, sigasig, pagsusumikap, at kagalakan. Dahil dito, kapag nagbibigay tayo sa lahat, naubos natin ang napakaraming enerhiya na nagsisimula na tayong mag-vibrate sa mababang dalas. At ito ay nakakaakit ng mga mapagsamantala na walang intensyong tumulong, gusto lamang kunin ang lahat ng makukuha nila at umalis ng hindi man lamang nagpapasalamat. 7. Maaari kang mahumaling sa isang bagay. Itinuturo ng mga Stoic ang kalmada at kontrol sa sarili. Ang disiplina sa pagbibigay ay pumipigil sa atin na mahulog sa masamang mga gawi at nagpapahintulot sa atin na mapanatili ang malusog na relasyon sa ating mga aksyon at pagpipilian. Kapag ang kakulangan ay naging regular na bahagi ng ating buhay, lumalaki ang pangangailangan para sa isang bagay. At ito ang pinakamabisang paraan upang maging adik. Kaya isang araw, maaaring mapansin ng isang taong malapit sa iyo na umiinom ka ng masyadong marami, hindi lang tubig. Maaari rin nilang mapansin na kumakain ka ng labis o maging ang pagsusugal. Bigyang pansin ang sinasabi ng taong nagmamalasakit sa iyo dahil ang iyong unang reaksyon ay maaaring magalit at sabihing wala kang anumang problema. Ngunit ganito ang karaniwang reaksyon ng mga taong napakaabalang nahuhumaling sa kanilang sariling mga problema na hindi na nila makita na mayroon silang problema. Laging tandaan, ang mga taong nagmamalasakit sa iyo ay gustong ang pinakamabuti para sa iyo. 8. Magpapahinala ka sa mga tao. Itinuturo ng Stoicism na gumawa ng mabuting bagay, anuman ang iniisip ng iba. Sa pamamagitan ng pagtuon sa pamumuhay ayon sa ating mga paniniwala at prinsipyo, nagtatayo tayo ng mabuting imahe na kayang tiisin ang mga maling akusasyon. Gaano man natin gustong mag-iba ang katotohanan, hindi gaanong maraming mababait na tao sa mundo. Kaya kung ikaw ay isa sa kanila, magiging pinaghihinalaang ng mga tao kaysa sa mahanga at magpasalamat. Hindi magtatagal bago ang iyong kabaitan ay magpahina sa kanila, na magtatanong kung ano ang nangyayari sa iyo at kung anong plano ang iyong tinatago. Maaaring nakatagpo ka ng isang grupo ng mapaghinala, ngunit mas malamang na sila ay tapat lang. Karamsa sa mga taong gustong tumulong ng labis ay nagtatago ng masamang mga layunin. Kaya mas mainam para sa iba na lumayo at tanggihan ang alok ng tulong. Ngayon, tingnan natin ang maaari mong gawin upang maiwasan na samantalahin ka. Estratehiya 1. Bigyang pansin ang iyong mga damdamin dahil sinasabi nila sa iyo ang isang bagay.
Batay sa Stoic na ideya ng kamalayan sa sarili, bigyang pansin ang iyong mga damdamin. Inisip ng mga Stoic na mahalaga ang pag-iisip tungkol sa iyong sarili upang maunawaan ang iyong mga damdamin at kagustuhan. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa iyong mga damdamin, malalaman mo kung nagbibigay ka ng labis at pinapagod ang iyong sarili, at mababago mo ang iyong focus upang mahanap ang tamang balanse. Paano ka mararamdaman kapag tinutulungan mo ang iba? Ang pag-iisip tungkol sa iyong sarili at pag-uuna sa iyong sarili ay napakamabait na bagay na dapat kang makaramdam na parang lumalakad ka sa mga ulap kapag ginagawa mo ito. Kaya kung nararamdaman mong masyadong abala, pagod, galit o ginagamit, oras na para pakinggan ang iyong mga damdamin. Plano 2, huwag matakot sa salitang hindi. Kasunod ng mga aral ng mga Stoic, dapat mong mapagtanto na ang iyong oras at lakas ay mahalaga at kailangan nilang gamitin ng may balanse. Ang disiplina sa sarili ay makikita sa kakayahang sabihing hindi kapag masyadong abala ka o kapag ang kahilingan ay hindi makatarungan. Kahit na ang salitang hindi ay nagpapaisip sa atin ng mga negatibong bagay at kalungkutan, normal para sa atin na mahirapan itong sabihin. Ngunit kung hindi natin matututunan ang salitang ito, ang pesimismo ay kukuha ng kontrol sa ating buhay. Magsanay sa harap ng salamin. Sabihin sa iyong sarili na ito ang tanging paraan upang mabawi ang iyong kalayaan at maiwasan ang mga hindi kinakailangan at posibleng panganib. Estratehiya 3. Magtalaga ng oras at espasyo para sa iyong sarili at igalang ito. Kasunod ng mga Stoic na halaga ng disiplina at respeto sa sarili, mahalaga ang magbigay sa iyong sarili ng oras at espasyo upang alagaan ang iyong sarili. Gawin ang mga bagay na gusto mo, ehersisyo, pagpipinta, pakikinig ng musika habang umiinom ng tsaa, anumang bagay na nagbibigay sa iyo ng sigla. Tapusin ang iyong mga responsibilidad ng maaga upang matamasa mo ito. Ito ay dapat mong seryosohin, napakaseryoso, na dapat mong itala ang oras na ito araw-araw o linggo-linggo. Kaya kung may humingi ng tulong sa iyong panahon na iyon, kailangan nilang maging napakamagalang at matulungin sa iyo, hindi sa kabilang tao. Nang walang pagsisisi, sabihin sa kanila na hindi at tamasahin ang oras at espasyong iyon para sa iyong sarili. Estratehiya 4. Kilalanin ang mga energy vampire at lumayo sa kanila. Kasunod ng mga Stoic na prinsipyo ng disiplina sa sarili at karunungan, mahalaga ang malaman kung aling mga relasyon ang mabuti para sa iyo at kung aling mga relasyon ang maaaring maubusan ka ng lakas. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga taong patuloy na nangungubkob ng iyong enerhiya at walang idadagdag na positibo, inaalagaan mo ang iyong sariling kalusugan at ipinapakita ang Stoic na kontrol sa sarili sa iyong mga relasyon. Dapat mong malaman, kung susubukan mong tulungan ang isang energy thief, hindi ito magtatagumpay. Binibigatan ka ng mga taong ito sa kanilang mga reklamo, kanilang mga sakit, at kanilang mapanganib na pananaw sa buhay. Huwag subukang tulungan sila dahil kung malutas ang kanilang mga problema, kailangan nilang tumigil sa pagrereklamo. At iyon ang isang bagay na hindi nila tinitiis. Sa pagtatapos, ayon sa karunungan ng Stoic, sa buhay, ang pinakamainam na sukatan para sa mga bagay ay lagi ang gitna, at ang pagbibigay ay walang pagbubukod. Kung magbibigay tayo ng masyadong kaunti, makikita tayong makasarili at maramot. Ngunit kung magbibigay tayo ng labis, mauubos tayo ng lakas, oras, at marahil pera rin. Kaya humiling sa mga kulay abo na siyang pinakamainam na mga pagpipilian para sa paghahanap ng balanse sa pagitan ng pag-uuna sa iba at pag-uuna sa iyong sarili. At kung hindi ka tiyak, tandaan lang ang mahiwagang salita, hindi. Nakarating na tayo sa dulo ng paglalakbay na ito at taus-pusong umaasa ako na ang mga tip na ito ay magiging malaking tulong sa iyo. Huwag kalimutang ikaw ay isang mahalagang bahagi ng channel na ito. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, nagpapalagay ito sa iyo, o natutunan mo ang isang bagay, ibigay ito ng thumbs up upang mas maraming tao ang matuklasan ang kapangyarihan ng karunungan ng Stoic. At kung hindi mo pa nagagawa, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook tungkol sa Stoicism at kung paano ito ilapat sa iyong sariling buhay. Mag-subscribe para sa pang-araw-araw na dosis ng karunungan at paglago ng Stoic.